Isang lalaki ang umuwi sa probinsya matapos ang 9 na taon na pagtatrabaho sa ibang bansa. Dala-dala niya ang ipon para sa kanyang ina at ang pangarap na ayusin ang sirang bahay nito. Ngunit pagdating pa lang niya sa gate, napako siya sa gulat may 2 bisikleta ng mga bata sa bakuran. Sa loob ng bahay narinig niya ang tawanan ng 2 batang hindi pa niya kailanman nakita. At ang hindi niya lubos maisip ay nang tumingin sa kanya ang isa sa mga bata at nagtanong Lola, sino po ang lalaking to? Ilang araw lang ang lumipas, natuklasan niya ang isang lihim na itinago ng kanyang ina sa loob ng 9 na taon at mula noon, tuluyan nang nagbago ang buhay niya at ng 2 bata. Pagkababa ni Rafael Di Maano sa bus, ang unang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na init ng araw sa Pangasinan. 9 na taon. 9 na taon niyang tiniis ang lamig ng winter sa Osaka, ang walang katapusang pag-overtime sa pabrika, ang pangungulila sa bawat Noche Buena at Bagong Taon. Lahat ng iyon para sa sandaling ito. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang 2 dambuhalang balikbayan box na ibinababa ng konduktor. Puno yon ng mga tsokolate sapatos at mga gamit sa bahay. Puno yon ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang hinihila ang mga kahon papunta sa pila ng tricycle. Uuwi na ako. Bawat metro na tinatakbo ng tricycle palapit sa kanilang baryo ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakikita niya ang mga nagbagong tindahan, ang mga bagong poste ng kuryente. Pero ang hindi nagbabago ay ang amoy ng dagat na humahalo sa alikabok ng kalsada. Amoy ng tahanan. Diyan na lang po sa kanto, Manong. Sabi niya sa driver, sabay abot ng bayad. Gusto niyang lakarin ang huling ilang hakbang. Gusto niyang namnamin ang bawat sandali. Mula sa malayo na tanaw na niya ang kanilang bahay. O kung ano ang natitira rito. Napatigil si Rafi. Kumunot ang noo niya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang bahay na pinapangarap niyang iparenovate, ang bahay na pinag-ipunan niya ng 9 na taon, ay ganoon pa rin. Ang yero ay kalawangin ng pintura, ay bakbak na, at ang mga bintanang kapis ay may mga butas pa rin. Parang walang nagbago. Parang walang perang dumating. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Baka sa ibang bagay ginamit ni nanay ang pera. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Baka may emergency. Itinulak niya ang maliit na gate na tumunog dahil sa kalawang. Bago pa siya makatawag bumukas ang pinto. At doon nakatayo ang kanyang ina, si Nanay Elena. Mas maputi na ang buhok. Mas marami ng guhit sa mukha. Mas nangayayat kaysa sa huli nilang video call. Pero ang mga mata nito nang makita siya ay bumalik sa dati, puno ng pagmamahal at pananabik. Rafi, anak ko. Humikbi ang matanda. Nabitawan ni Rafi ang hawak niyang bag. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ang lahat ng tanong, lahat ng pagdududa ay pansamantalang nawala. Ang amoy ni Nanay Elena, ang init ng yakap nito. Ito ang tahanan. Ito ang dahilan ng lahat. Nanay, miss na po kita. Sabi niya, ang boses ay basag dahil sa pigil na pag-iyak. Salamat sa Diyos at umuwi ka na. Sagot nito habang hinahaplos ang kanyang likod. Nang maghiwalay sila sa yakap, doon lang napansin ni Rafi ang paggalaw sa likod ng kanyang ina. Mula sa likod ng saya ni Nanay Elena, sumilip ang 2 pares ng maliliit at kuryosoong mga mata. Isang batang lalaki at isang batang babae. Magkamukhang magkamukha. Siguro ay nasa 8 taong gulang. Nagtago sila ulit nang magtama ang kanilang mga mata. Narinig ni Rafi ang bulong ng mga ito. Lola, sino po siya? Lola. Napatingin si Rafi sa kanyang ina, naghihintay ng paliwanag. Ngumiti si Nanay Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Anak, sila ang mga apo ko sa pinsan mo. Naalala mo si Trisha namatay, na kasi siya kaya sa akin muna iniwan.
Tumango si Rafi pero hindi siya kumbinsido. May mali. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng kanyang ina. Halika Poy Poy Joy, magmano kayo kay Tito Rafi ninyo. Galing siya sa Japan. Sabi ni Nanay Elena, habang marahang itinutulak ang mga bata palapit sa kanya. Lumapit ang dalawa medyo nahihiya. Inilahad ng mga ito ang kamay para magmano. Nang yumuko si Rafi para abutin ang kamay ng batang lalaki, ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Sa leeg ng bata sa ilalim mismo ng kaliwang tainga nito ay may isang balat. Isang balat na hugis kalahating buwan. Napaurong si Rafi. Napahawak siya sa sarili niyang leeg sa parehong pwesto. Doon nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang polo ay ang kaparehong marka. Isang marka na minana pa niya sa kanyang ama. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang ingay ng paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang marka sa leeg ng bata at ang mukha ng kanyang ina na biglang namutla. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang init ng pag-uwi ay napalitan ng nagyayelong pakiramdam ng pagtataka at takot. Ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay sa mga mata ni Nanay Elena. Mga matang ngayon ay puno ng pag-iwas. Ang boses niya ay mahina, ngunit matalas na tila isang patalim ng sa wakas ay nagsalita siya. Nanay, simula niya ang bawat salita ay mabigat. Ang lahat ng perang pinapadala ko sa loob ng 9 na taon. Nasaan na? At itong mga bata. Huminga siya ng malalim habang ang katotohanan ay unti-unting sumasampal sa kanya. Sino po talaga sila? Ang tanong ni Rafael ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Sa isang iglap, ang 9 na taon ng maingat na pagtatago ng mga pira-pirasong kasinungalingan ay nagbabantang gumuho sa harap niya. Napalunok siya. Ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Ang mga kamay niyang kanina lang ay masuyong humahaplos sa anak ay ngayon nanlalamig at nanginginig sa kanyang tagiliran. Anak, ano bang sinasabi mo? Pilit niyang itinanggi ang boses niya ay isang pabulong na hangin. Sinabi ko na sa'yo, di ba anak sila ng pinsan mong si Trisha? Ang pera naman, naitabi ko, nakabangko. Huwag kang mag-alala. Pero alam niyang hindi ka panipaniwala ang kanyang sinabi. Kitang-kita niya sa mga mata ni Rafi. Ang dating ningning ng pananabik ay napalitan na ng malamig at mausisang tingin. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, hinahanap ang katotohanang pilit niyang ikinukubli. Hinawakan niya ang kamay ng 2 bata at marahang itinulak sa kanyang likuran na para bang kaya niyang itago ang mga ito mula sa mapanuring titig ng sariling anak. Halika na Rafi, pagod ka sa biyahe. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Kumain muna tayo. Pag-iiba niya ng usapan. Ito ang laging sandata ng isang ina. Ang pagkain ang pag-aasikaso. Ang pag-asang malulusaw ng init ng sabaw, ang namumuong yelo sa pagitan nila. Ngunit hindi natinag si Rafi. Hindi man lang ito kumurap. Nanay, ayoko po ng adobo. Ang gusto ko yung totoo. Bago pa makasagot si Elena, isang masiglang boses ang pumunit sa tensyon sa kanilang bakuran. Maring Elena, narinig ko ang tricycle. Totoo nga ang balita, umuwi na ang pogi mong anak. Pumasok sa kanilang gate si Tante Merly, ang kanilang kapitbahay, na may daladalang isang platitong puto. Ang nangiti nito ay abot tainga, ngunit ang mga matay matatalas at mapanuri nililibot ang bawat sulok ng eksena. Ay Rafi iho, lalo kang gumwapo. Bati nito sabay tingin sa 2 batang nakakapit sa palda ni Elena. At itong mga alaga mo mare, ang lalaki naman na talaga sa lahi ninyo, malulusog. Bawat salita ni Merly ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Elena. Alam niya ang ibig sabihin ng mga tingin na yun ang kahulugan sa likod ng bawat papuri. Si Merly
ang nag-iisang tao sa baryo na nakakaalam o nagkukunwaring nakakaalam ng buong kwento at ginagamit nito iyon bilang isang alas. Salamat, Mare. Pilit na ngiti ni Elena. Kain muna tayo sa loob. Naku, hindi na. Daan lang ako. Sabi ni Merly bago bumaling ulit kay Rafi. Naalala mo pa ba si Clarita, Rafi? Yung dati mong nobya? Kawawa naman ang batang yon. Matapos kang umalis naghirap ng husto. May mga kumalat pang balita noon pero ay naku, tsismis lang siguro yon. Clarita, ang pangalan ay bumagsak na parang bomba sa pagitan nilang mag-ina. Nakita ni Elena kung paano nagbago ang mukha ni Rafi mula sa pagdududa, naging pagkagulat at ngayon ay isang malalim na pag-iisip. Ang pangalang iyon ang nag-iisang piraso ng puzzle na kailangan niya. Sige mga mare, una na ako, welcome home Rafi. Paalam ni Merly at lumakad na ito palayo. Iniwan ang lason ng kanyang mga salita na kumakalat sa hangin. Nang makalayo si Merly, hinarap ni Rafi ang kanyang ina. Wala nang bakas ng paglalambing sa boses nito. Passbook, mariing sabi niya. Nanay, nasaan ang mga bank passbook? Wala nang nagawa si Elena. Tuliro siyang pumasok sa bahay at si Rafi ay sumunod na parang anino. Ang dalawang bata ay naiwan sa may pinto, takot at hindi maintindihan ang nangyayari. Pinanood ni Elena habang binubuksan ni Rafi ang aparador kung saan niya dating itinatago ang mahahalagang dokumento. Kinalkal nito ang lahat. Mga lumang album, birth certificate, mga resibo ng kuryente. Nasaan Nay? Tanong ulit ni Rafi mas malakas na ngayon. Hindi makasagot si Elena. Dahil walang passbook. O mas tamang sabihin wala ng laman ng passbook. Sa ilalim ng bunton ng mga damit, isang maliit na sobre ang nahulog. Pinulot ito ni Rafi. Binuksan niya. Ang laman ay hindi pera. Hindi bank statement. Kundi isang tumpok ng mga resibo mula sa ospital. Mga resibo ng gamot, laboratory test, professional fee ng doktor. Nakapangalan lahat kay Joy Di Maano. Ano to? Tanong ni Rafi, ipinakita ang mga resibo. Ang galit sa kanyang mukha ay nabahira ng pagkalito. Bakit may ganito kalaking gastos sa ospital? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Napaiyak na lang si Elena. Ang mga luhang 9 na taon niyang kinimkim ay bumuhos na. Pero hindi pa tapos si Rafi. Hindi pa ito kontento. Lumuhod ito at sinilip ang ilalim ng kama ni Elena, ang lugar kung saan niya itinatago ang mga bagay na ayaw niyang pakialaman. Hinila nito palabas ang isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos. Huwag anak, huwag mong buksan yan. Sigaw ni Elena, isang sigaw na puno ng desperasyon. Pero huli na ang lahat. Binuksan ni Rafi ang kahon. Sa ibabaw ng mga luma at kupas na litrato, sa ibabaw ng mga pinatuyong bulaklak, ay may isang papel na nakatupi. Isang papel na medyo naninilaw na. Kinuha ito ni Rafi. Dahan-dahan niyang binuklat. Isang lumang sonogram, isang itim at puting larawan ng 2 maliit na tuldok sa loob ng isang sinapupunan. At sa ibabang bahagi nito, nakasulat sa makinilya ang isang pangalan at petsa, isang pangalang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Elena. Patient name Clarita Santos. Hawak ni Rafael ang kapirasong papel na tila ba gawa ito sa bubog, matalas masakit at bawat sandali ay hinihiwa ang kanyang katuwiran. Ang sonogram na yon, ang pangalan ni Clarita Santos, ang petsang 9 na taon na ang nakalipas. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang katotohanang mas malakas pa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin mula sa papel patungo sa kanyang ina. Si Nanay Elena ay nakasandal. Sa pader ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Tila sinusubukang pigilan ang mga hikbi na ayaw pa ring tumigil. Clarita Santos. Bulong ni Rafi ang boses niya ay galing sa ilalim ng kanyang lalamunan. Bakit pangalan niya ang narito? Nay, bakit may sonogram siya sa ilalim ng kama ninyo?
Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatungo, ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng panginginig. Lumapit si Rafi ng isang hakbang. Ang bawat hakbang ay tila pagguho ng tiwala na binuo niya sa loob ng halos 3 dekada. 9 na taon, Nay. 9 na taon akong nagpakuba sa Japan. Bawat sentimong kinita ko ipinadala ko rito dahil akala ko tayo na lang dalawa. Dahil akala ko wala na si Clara. Tumawa si Rafi, isang tawang puno ng pait. Sabi niyo sa akin sa sulat noon, sumama siya sa ibang lalaki. Sabi niyo iniwan niya ako dahil hindi niya kayang maghintay sa isang lalaking walang pera. Pinaniwala niyo ako na tinalikuran niya ang sumpaan namin. Anak, Rafi, pakinggan mo ako. Sa wakas ay nakapagsalita si Elena. Ang boses niya ay basag na basag. Ano po ang papakinggan ko? Sigaw ni Rafi, dahilan para mapatalon sa gulat ang 2 bata na kanina pa nakasilip sa pintuan ng kusina. Ang mga batang yan, si Poypoy, si Joy, hindi sila anak ng pinsan ko, di ba? Itinuro niya ang sonogram. Sila ang laman nito. Sila ang bunga ng pagmamahalan namin ni Clara bago ako umalis. Sila ang mga anak ko. Bumagsak si Elena sa kanyang mga tuhod. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang kasalanan. Oo, Rafi, o sila ang mga anak mo. Sila ang dugot laman mo. Ang pag-amin na yon ay tila isang pisikal na suntok kay Rafi. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Kahit na alam na niya ang sagot, ang marinig ito mula sa kanyang ina ay ibang klase ng sakit. Bakit naitanong niya, ang luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Bakit niyo ito itinago sa akin? Bakit hinayaan niyong lumaki sila nang hindi ako kilala? Bakit niyo hinayaan na magtrabaho ako doon na parang robot? Habang may pamilya pala ako rito na nangangailangan sa akin. Dahil ayaw kong masira ang kinabukasan mo. Sigaw ni Elena habang nakaluhod. Alam kong kapag nalaman mong buntis si Clara, hindi ka na aalis. Mananatili ka rito sa hirap. Gusto ko lang maging maganda ang buhay mo, Rafi. Ginawa ko lang yon para sa'yo. Para sa akin ulit ni Rafi. O para sa sarili niyong takot, ninakawan niyo ako ng 9 na taon. Nay, ninakawan niyo ang mga anak ko ng isang ama. Hinarap ni Rafi ang 2 bata. Sila Poypoy at Joy ay nakatayo pa rin doon, ang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Nakikita nila ang kanilang lola na umiiyak at ang lalaking kararating lang na galit na galit. Dahan-dahang lumapit si Rafi sa kanila. Ang kanyang galit ay pansamantalang natunaw nang makita ang maliliit nilang mga mukha. Si Poypoy, kamukhang-kamukha niya noong bata pa siya. At si Joy, may mga mata ni Clara. Lumuhod si Rafi sa harap nila. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya sila hindi bilang mga bata sa bahay, kundi bilang sarili niyang mga anak. Inabot niya ang kamay ni Poypoy. Malambot ito, maliit at nanginginig. Nang hawakan niya ang balat ng kanyang anak, naramdaman ni Rafi ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang koneksyon na kahit 9 na taon ng distansya at kasinungalingan ay hindi kayang putulin. Poypoy, Joy, bulong niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Paano mo bababatiin ang mga anak na ngayon mo lang nalamang niyo pala? Tumingin si Joy sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Kayo po ba? Kayo po ba ang papa namin? Nadurog ang puso ni Rafi sa tanong na yon. Sasagot na sana siya. Yayakapin na sana niya ang kanyang mga anak para humingi ng tawad sa bawat taong nawala nang biglang may nangyari. Nakita ni Rafi ang pagbabago sa mukha ni Joy. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang katawan ay nagsimulang gumiwang. Joy, tawag ni Rafi. Ngunit hindi sumagot ang bata. Isang matingkad na pulang likido ang biglang umagos mula sa ilong ni Joy. Mabilis na pumatak sa kanyang puting damit. Sa isang iglap, nawalan ng malay ang bata at tuluyang bumagsak sa mga bisig ni Rafi.
Joy, Joy anak, sigaw ni Rafi habang ang takot ay bumabalot sa kanyang puso. Ang gamot niya, Rafi, ang gamot niya. Sigaw ni Elena habang nagkakandara pa na tumayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan, ang malinaw kay Rafi, ang pagbabalik niya ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa loob ng tricycle habang karga-karga ni Rafael si Joy. Ang maliit na katawan ng bata ay tila isang mitya ng kandila na unti-unti nang nauupos. Ang puting t-shirt ni Rafi na binili pa niya sa isang mamahaling mallso sa Shinsaibashi ay punong-puno na ngayon ng dugo mula sa ilong ng kanyang anak. Bilisan mo manong maawa ka. Bilisan mo ni. Sigaw ni Rafi sa driver. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng takot na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 9 na taon sa ibang bansa. Sa Japan, natuto siyang kontrolin ang lahat, ang oras, ang makina, ang produksyon. Pero dito sa loob ng maingay na tricycle na ito, wala siyang kontrol. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Pagdating sa pampublikong ospital ng bayan, sinalubong sila ng amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng pawis at luma. Masikip ang emergency room. Maraming tao ang naghihintay, mga pamilyang bakas, ang hirap sa muka. Dito, ang pera ni Rafi na nasa loob ng kanyang pitaka ay tila walang kapangyarihan laban sa kakulangan ng pasilidad. Nurse, ang anak ko, tulong. Sigaw niya habang ipinapasok si Joy sa isang stretcher. Dinala ang bata sa loob ng kurtina at naiwan si Rafi sa labas hingal na hingal. Ang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong dugo. Maya-maya ay dumating si Nanay Elena. Kasunod si Poypoy na umiiyak at nakahawak sa laylayan ng saya ng lola. Hindi matignan ni Rafi ang kanyang ina. Ang galit niya kanina sa bahay ay nabaon sa ilalim ng matinding pag-aalala. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Bakit nangyayari ito? Pagkalipas ng isang oras, lumabas ang isang doktor, si Dr. Santos. Kilala na niya si Nanay Elena. Pagkakita sa matanda, lumapit agad ang doktor na may lungkot sa mga mata. Nay Elena, nag-collapse na naman po ba? Si Joy? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi na sapat ang maintenance meds lang. Kailangan na siyang masuri ng isang specialist sa Maynila. Wika ng doktor. Lumapit si Rafi, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Dok, ako po ang ama. Ano po ang sakit ng anak ko? Bakit siya nagkakaganito? Tumingin ang doktor kay Rafi. Pagkatapos ay kay Elena na nakayuko lang at umiiyak. May congenital heart disease si Joy Iho. Isang butas sa puso na hindi sumara habang lumalaki siya. Sa loob ng 8 taon ang nanay mo lang ang mag-isang lumalaban para sa batang iyan. Halos linggo-linggo silang nandito noon. Napakamahal ng mga gamot niya para lang hindi siya mahirapan huminga. Napahawak si Rafi sa pader. Ang butas sa puso ni Joy ay tila naging butas din sa kanyang sariling pagkatao. Ang lahat po ba ng perang pinapadala ko doon napunta? Halos lahat, iho, at kulang pa yon, sagot ni Dr. Santos. Maraming beses na kailangang isugod si Joy sa ICU. Ang nanay mo, hindi ko alam kung paano niya kinaya lahat yon nang mag-isa habang itinatago sa iyo ang totoo para hindi ka raw mag-alala sa trabaho mo. Nang makaalis ang doktor, nilapitan ni Rafi ang kanyang ina. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mabigat na pagsisisi. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang anino ni Clara. Kung ang pera ay napunta sa sakit ni Joy, bakit kailangang magsinungaling ni Nanay Elena tungkol sa pag-alis ni Clara? Bakit kailangang palabasin na sumama ito sa iba? Nay, mahinang tawag ni Rafi. Magpahinga muna kayo rito sa bench. Ako na ang bahala kay Poypoy. Lalabas lang ako sandali para kumuha ng hangin. Lumabas si Rafi sa hallway ng ospital. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila sasabog na. Habang naglalakad siya sa tapat ng kantin,
may isang babaeng nakaupo sa bench na biglang napatayo nang makita siya. Rafi Rafael Di Maano, tawag ng babae. Lumingon si Rafi. Mila, ikaw ba yan? Si Mila ay ang matalik na kaibigan ni Clara noong dalaga pa sila. Nakita ni Rafi ang pagkagulat at ang isang uri ng galit sa mga mata ni Mila. Umuwi ka na pala, sabi ni Mila. Ang boses ay puno ng pait. Ngayong wala na siya sa kakapanagpakita. Mila, alam ko na ang totoo. Alam ko ng mga anak ko sina Poypoy at Joy. Pero sabi ni nanay, iniwan kami ni Clara para sa ibang lalaki. Biglang tumawa ng malakas si Mila, isang tawang puno ng pangungutya. Ibang lalaki, Rafi. Ganyan ba talaga ang kwento ng nanay mo sa'yo? 9 na taon mong pinaniwalaan ang kasinungalingang yan. Hinawakan ni Mila ang braso ni Rafi Mariin. Walang ibang lalaki si Clara. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko. Kahit nung pinalaya siya ng nanay mo, kahit nung itinaboy siya na parang aso habang buntis siya sa kambal mo, ikaw pa rin ang tinatawag niya. Napatigil ang mundo ni Rafi. Anong pinalayas? Sabi ni nanay, binigyan niya si Clara ng pera para makapagsimula ng bagong buhay sa malayo. Pera. Muling bulyaw ni Mila. Ang tanging perang ibinigay ng nanay mo kay Clara ay pamasahe palayo sa baryong ito para hindi mo malaman ang totoo. Nakita ko siya, Rafi. Nakita ko si Clara na nakaluhod sa harap ng pintuan ninyo umiiyak. Nagmamakaawa na huwag siyang itaboy dahil wala siyang matatakbuhan. Pero ang nanay mo, sinabihan siya na sisirain lang niya ang kinabukasan mo sa Japan. Naramdaman ni Rafi ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Mila ay parang isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang imahe ng kanyang ina na mapagmahal at mapagsakripisyo ay unti-unting nagbabago sa kanyang paningin. Clara didn't leave you, Rafi. Bulong ni Mila habang umiiyak. The truth is, she was kicked out while she was begging on your doorstep. Habang nakaupo sa malamig na bench ng ospital, pakiramdam ni Elena ay unti-unti siyang kinakain ng dilim. Hindi siya makatingin ng diretso kay Rafael nang bumalik ito mula sa pakikipag-usap kay Mila. Ang mga mata ng kanyang anak ay hindi na lamang puno ng pagtataka. Mayroon na itong talas ng isang taong nalinlang ng husto. Naibabalik lang ako sa bahay. Kukuha ako ng gamit ni na Poypoy. Maikling sabi ni Rafi. Ang boses nito ay walang emosyon, parang isang estranghero na nakikipag-usap sa isang driver ng bus. Sige anak. Anak, ako na muna ang bahala rito kay Joy. Sagot ni Elena. Pero bago pa siya makatapos, nakaalis na si Rafi. Hindi alam ni Elena na hindi lang pagkuha ng gamit ang pakay ni Rafi. Pero may mas malaking problemang kailangang harapin ng matanda. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Isang text mula kay Merly. Elena, magkita tayo sa likod ng bahay niyo ngayon din. Alam kong umuwi na si Rafi. Huwag mo akong paghintayin kung ayaw mong lumabas ang baho mo sa harap ng anak mo. Nanginig ang mga tuhod ni Elena. Pinagkatiwalaan niya ang isang kapitbahay na kumuha ng bantay para kay Joy sa ospital sandali. At sa ilalim ng kadiliman ng gabi, mabilis siyang umuwi. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba. Alam niya kung ano ang pakay ni Merly. 9 na taon itong naging linta sa bawat perang ipinapadala ni Rafi mula sa Japan. Pagdating niya sa madilim na bahagi ng kanilang likod bahay, malapit sa malaking puno ng mangga na roon na si Merly. Nakasuot ito ng duster, nakahalukip-kip at may ngiting mapanukso. O Maring Elena, akala ko ay nakalimot ka na sa rami ng asikaso mo sa balikbayan mong anak. Bungad ni Merly. Anong kailangan mo? Merly, wala na akong pera. Alam mong naubos ang lahat sa gamot ni Joy at sa mga nakaraang bayad ko sa'yo. Pabulong na sigaw ni Elena. Wala na imposible. 9 na taon sa Japan. Ang anak mo. Sigurado akong bundok ng pera ang dala niyan. Tumawa si Merly, isang tunog na parang kaskas ng tuyong dahon.
Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Elena. Hawak ko pa rin ang itim na sobre. Ang sulat na pinirmahan ni Clara bago mo siya pinalayas. Ang ebidensya na binayaran mo siya para layasan ang anak mo. Ginawa ko lang yon para sa kinabukasan ni Rafi. Depensa ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanininggal sa luha. Ayaw kong maging mahirap ang anak ko, gaya natin. Pero ang anak mo, ano kaya ang sasabihin niya kapag nalaman niyang ang sarili niyang ina ang bumili sa katahimikan ng babaeng mahal niya? Inilabas ni Merly ang isang itim na sobre mula sa kanyang bulsa. Gusto mo bang ibigay ko ito sa kanya ngayon din? O gusto mong magbayad ng panibagong peace of mind? Maawa ka, Merly. Nasa ospital ang bata. May butas ang puso ni Joy. Kailangan namin ng pera para sa operasyon niya. Pagmamakaawa ni Elena, lumuhod siya sa harap ng kanyang kapitbahay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kapag nakabangon na kami, huwag mo lang sirain ang pamilya ko ngayon. Pamilya Elena, ikaw ang sumira sa pamilya mo 9 na taon na ang nakalilipas nung itinaboy mo si Clara. Walang pusong sagot ni Merly. 50,000. Iyan ang presyo ng pananahimik ko. Bukas na bukas din. Wala akong ganoong kalaking pera. Hagulgol ni Elena. E di magnakaw ka sa anak mo. Marami siyang ipon sa Japan, di ba? Tumalikod na si Merly bit-bit ang itim na sobre na tila isang sumpa na nakabitin sa leeg ni Elena. Sa kabilang dako, sa dilim ng pasilyo ng kanilang kusina, nakatayo ang isang figura. Hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Si Rafael. Nabitawan niya ang hawak niyang bag ng mga damit. Ang lahat ng naririnig niya ay tila isang malabong ingay, maliban sa mga salitang binayaran mo siya para layasan ang anak mo. Dahan-dahang lumabas si Rafi mula sa anino. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng sakit, ito ay puno na ng isang malamig at nakakatakot na galit. Magkano na'y tanong ni Rafi? Napatalon sa gulat si Elena. Halos huminto ang tibok ng puso niya nang makita ang anak na nakatayo doon, ang mga mata ay nakatitig sa itim na sobrang hawak pa rin ni Merly sa di kalayuan. Rafi, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Elena. Hindi siya sinagot ni Rafi. Sa halip lumakad siya ng mabilis patungo kay Merly at hinablot ang itim na sobre mula sa kamay nito. Rafi, huwag! Sigaw ni Elena, ngunit huli na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binuksan ni Rafi ang sobre. Doon nakita niya ang isang kasunduan na may pirma ng kanyang ina at ang nanginginig na pirma ni Clarita. Isang piraso ng papel na nagpapatunay na ang kanyang 9 na taon ng pangungulila ay hindi dahil sa pagtataksil ni Clara, kundi dahil sa pagmamanipula ng sarili niyang ina. Rafi, anak, pakinggan mo ako. Lumapit si Elena. Susubukan sanang hawakan ang braso ng anak. Huwag niyo akong hahawakan. Sabi ni Rafi, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Tumingin siya kay Merly pagkatapos ay sa kanyang ina. Narinig ko ang lahat. Ang lahat ng perang pinaghirapan ko. Ginamit niyo lang para pumatay ng kaligayahan. Punit. Hawak ni Rafael ang itim na sobre at sa bawat segundo na lumilipas, tila nadaragdagan ang timbang nito hanggang sa hindi na niya makayanan ng bigat. Ang papel sa loob, ang kasunduang binuo ng dumi at dusa, ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malalaking butil na humahampas sa kanyang balat, pero hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Hinarap niya si Merly, ang babaeng 9 na taon na naging linta sa buhay ng kanyang ina. Rafi, iho, nagkakamali ka ng iniisip. Nauutal na, sabi ni Merly, sinusubukang bawiin ang kanyang awtoridad. Tinulungan ko lang ang nanay mo na ayusin ang gulo ninyo ni Clara. Ako ang naging tulay. Tulay, putol ni Rafi, ang kanyang boses ay mas malakas pa sa kulog. Tulay sa impyerno, binayaran niyo ang katahimikan ng isang babaeng buntis gamit ang perang ipinapadala ko.
At ikaw, itinuro niya si Merle, ang kanyang mga mata ay nanininggal sa puot. Ikaw na nagpanggap na kaibigan. Ikaw ang sumipsip sa perang dapat ay para sa mga anak ko. Rafi, pakinggan mo ako. Pagtatangka ni Merle, umalis ka, sabi ni Rafi sa isang boses na nakakatakot ang hina. Umalis ka bago ko makalimutan na matanda ka at bago ko magawang saktan ka. Huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito. At ang perang kinuha mo, magdasal ka na hindi tayo magkita sa korte. Sa takot sa mukha ni Rafael, mabilis na tumakbo si Merle, palabas ng gate, iniwan ang platitong puto na nahulog at nadurog sa putikan. Naiwan si Rafi at si Nanay Elena sa ilalim ng lumalakas na ulan. Ang matanda ay nakaluhod pa rin sa basang lupa, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa sa langit. Rafi, anak ko. Hikbi ni Elena. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayaw kitang matali sa isang responsibilidad na sisira sa mga pangarap mo sa Japan. Gusto kong maging malaya ka. Malaya? Sigaw ni Rafi habang ang luha niya ay humahalo sa ulan. Sa tingin niyo ba malaya ako doon? 9 na taon akong nagtrabaho na parang preso. Tuwing gabi, ang iniisip ko lang ay ang makauwi rito para bigyan kayo ng magandang buhay, pero ang perang pinaghirapan ko, ginamit nyo para itaboy ang tanging babaeng minahal ko. Lumapit si Rafi sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Salamat, Nay. Salamat dahil sa perang yon na iligtas nyo ang buhay ni Joy. Salamat dahil hindi nyo pinabayaan ang mga anak ko. Pero alam nyo ba ang ginawa nyo sa akin? Niligtas niya nyo ang apo nyo, pero pinatay nyo ang kaluluwa ng sarili nyong anak. Anak, wag mong sabihin yan. 9 na taon akong namuhay sa kasinungalingan, na ipinaniwala nyo ako na tinalikuran ako ni Clara. Pinaniwala nyo ako na wala siyang kwentang babae. Habang siya ay nagdurusa rito, pinalayas ninyo sa sarili nating pintuan habang daladala ang mga anak ko. Hinihingal si Rafi. Ang kanyang dibdib ay sumasakit sa bawat paghinga. Ang tiwala na binuo niya sa kanyang ina sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng nadurog na parang mga bubog na bumaon sa kanyang puso. Hindi ko na kayang manatili rito, sabi ni Rafi. Rafi, huwag gabi, na malakas ang ulan. Sigaw ni Elena, pilit na hinahawakan ang binti ng anak. Pinalis ni Rafi ang kamay ng kanyang ina. Wala siyang dinalang gamit. Wala siyang kinuha kundi ang itim na sobre at ang susi ng isang lumang motor na nakaparada sa silong. Pinaharurot niya ito, paalis iniwan ng kanyang ina na gumaralgalang iyak sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Rafi kung saan siya pupunta hanggang sa maalala niya ang sinabi ni Mila, ang huling lugar kung saan nakita si Clara. Isang maliit na baryo sa kabilang bayan malapit sa paanan ng bundok. Pagkalipas ng 1 oras ng pagmamaneho sa ilalim ng ulan, narating ni Rafi ang isang maliit na dampa. Isang matanda ang sumalubong sa kanya ang ama ni Clara. Pagkakita sa kanya, hindi ito nagalit. Sa halip isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan nito. Nandito ka na pala, Rafael, sabi ng matanda. Nasaan po si Clara? Nasaan po siya? Tanong ni Rafi umaasa pa rin sa isang himala. Hinatid siya ng matanda sa likod ng bahay kung saan may isang maliit na bakod na gawa sa kawayan. Sa gitna nito may isang tumpok ng lupa na may simpleng krus na gawa sa kahoy. Napaluhod si Rafi sa putikan. Ang pangalang nakaukit sa krus ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Clarita Santos, 1,900 at 72 hanggang 2,022. 3 taon na siyang wala, Rafael. Mahinang sabi ng ama ni Clara. Hindi kinaya ng katawan niya ang hirap, pero bago siya pumanaw ang huli niyang sinabi, ay patawarin mo raw ang nanay mo dahil alam niyang pagmamahal lang din ang dahilan kung bakit ito nagkamali.
Napahagulgol si Rafi. Niyakap niya ang basang lupa ng mosileo. Ang kanyang mga sigaw ay nilunod ng bagsak ng ulan. Ang katotohanan ay narito na, ngunit huli na ang lahat. Nanatiling nakaluhod si Rafael sa harap ng munting krus ni Clara. Ang putik ay kumapit na sa kanyang pantalon. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng bigat na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng yen. Clara. Bulong niya, ang boses niya ay halos malunod sa ihip ng hangin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil wala ako rito noong kailangan mo ako. Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga maling kwento. Hinaplos niya ang basang kahoy ng krus. Parang nararamdaman niya ang presensya ni Clara sa bawat patak ng ulan. 9 na taon. 9 na taon siyang nabuhay sa galit, iniisip na tinalikuran siya ng babaeng pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit ngayon, sa harap ng payapang hantungan nito, napagtanto niya na siya ang nagkulang. Siya ang naging bulag. Lumapit ang ama ni Clara, si Mang Teroy. May dala itong lumang lampara at isang plastik na supot na tila matagal nang nakatago. Rafael, tumayo ka na riyan. Baka magkasakit ka. Mahinang sabi ng matanda. Hindi rin matutuwa si Clara kung makikita kang ganyan. Alam mo naman ang batang iyon, ayaw niyang nakakakita ng taong malungkot dahil sa kanya. Inalalaya ni Mang Teroy si Rafi patungo sa maliit nilang balkonahe. Naupo sila sa bangkitong kawayan habang ang paligid ay nababalot ng katahimikan ng gabi. Bago mawala si Clara, simula ni Mang Teroy, habang binubuksan ng plastik na supot, binilin niya sa akin ang mga ito. Sabi niya, kung sakaling bumalik ka raw, ibigay ko ito sa'yo. Pero kung hindi ka na magpapakita, susunugin ko na sana ang mga ito sa ika-40 araw ng kanyang pagkamatay. Inabot ng matanda kay Rafi ang isang bundle ng mga sobre. Lahat ay may pangalan ni Rafael, may mga petsa, at ang selyo ay hindi kailanman nagamit. Mga sulat na hindi kailanman nakarating sa Japan. Nanginginig ang mga kamay ni Rafi habang binubuksan ang unang sulat. Ang sulat kamay ni Clara ay pamilyar, maliit, maayos at puno ng damdamin. Mahal kong Rafi, simula ng unang sulat. 1 buwan na ang nakalilipas simula nung umalis ka. Masakit pa rin pero tinitiis ko dahil alam kong para ito sa atin. Rafi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Huwag kang mabibigla ha, magiging tatay ka na. 2 sila, Rafi. Kambal ang nasa sinapupunan ko. Napapikit si Rafi. Ang petsa ng sulat ay noong unang buwan pa lang niya sa Osaka. Kung natanggap lang niya ito noon, kung hindi lang hinarang ng kanyang ina ang komunikasyon nila, marahil ay iba ang takbo ng buhay nila ngayon. Binuklat pa niya ang ibang mga sulat. Bawat isa ay parang isang pelikula na nagpapakita ng paghihirap at pag-asa ni Clara. Isang sulat ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang sulat na may petsang kasabay ng araw na pinalayas siya ni Nanay Elena. Rafi, galing ako sa bahay ninyo kanina. Kinausap ko ang nanay mo. Galit na galit siya. Sabi niya, pabigat lang daw ako sa pangarap mo. Totoo ba? Pabigat ba ako? Binigyan niya ako ng pera, pilit na pinapaalis sa baryo natin. Hindi ko tinanggap ang pera, Rafi. Hindi mo ako mabibili. Pero aalis ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil ayokong maging dahilan ng pag-aaway ninyong mag-ina. Mahal kita, kaya lalayo ako. Palalakihin ko ang mga anak natin ng maayos. Maghihintay ako sa'yo kahit gaano katagal. At ang huling sulat na isinulat ilang linggo bago ito pumanaw ay ang tuluyang nagpadurog sa puso ni Rafi. Rafi, malaki na ang mga bata. Si Poypoy kamukhang kamukha mo. Si Joy naman masayahin kahit madalas siyang magkasakit. Rafi, nararamdaman kong mahina na ang katawan ko. Kung sakaling hindi na tayo magkita, gusto kong malaman mo na wala akong tanim na galit sa nanay mo. Naintindihan ko siya. Bilang ina,
Gusto lang niya ang pinakamabuti para sa anak niya. Rafi, patawarin mo siya. Huwag kang mamumuhay sa galit gaya ng ginawa mo noong akala mo ay iniwan kita. Alagaan mo ang ating mga anak. Sila ang huling alaala ng ating pag-ibig. Nabitawan ni Rafi ang sulat. Humagulgol siya sa harap ni Mang Teroy. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Ang babaeng itinaboy, ang babaeng pinaratangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa, ay ang babae pa palang magtuturo sa kanya kung paano magpatawad. Wala siyang ibang hiniling, kundi ang kaligtasan ninyong lahat. Rafael. Sabi ni Mang Teroy habang tinatapik ang likod ng binata. Tumayo si Rafi, pinahid ang kanyang mga luha. May bago ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang galit na lalaking umalis sa kanilang bahay kanina. Kailangan ko nang bumalik, Tatay Teroy, sabi ni Rafi. Nasa ospital ang anak ko. Kailangan nila ako. Sige, Rafael. Gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang ama. Habang naglalakad si Rafi pabalik sa kanyang motor, muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Joy na duguan at ang mukha ng kanyang ina na puno ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nangingibabaw. Ito ay ang pangako niya kay Clara na aayusin niya ang lahat. Ngunit pag-angkas niya sa motor, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa ospital. Hello, si Rafael, di maano po ba ito? Tanong ng boses sa kabilang linya, tila nagmamadali. Oo po, ako nga po. Bakit po? Ano pong nangyari? Sir, kailangan niyo pong pumunta rito agad. Ang pasyenteng si Elena Di Maano. Natagpuan po siyang walang malay sa hallway ng ospital. Mukhang na-stroke po ang nanay ninyo. Sa bawat pagtibok ng monitor, tila binibilang nito ang bawat pagkakamaling nagawa ni Elena sa kanyang buhay. Nakahiga siya sa isang manipis na kama sa emergency room. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na niya maramdaman. Ang liwanag ng mga fluorescent lamp sa kisame ay tila sumasayaw, lumalabo at lumilinaw gaya ng mga alaala niyang pilit niyang binabalikan. Patawarin mo ako, Rafi. Patawarin mo ako, Clara. Ito lang ang tanging bulong sa kanyang isipan. Kanina lang bago siya dinala rito, naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang naghihintay sa labas ng kwarto ni Joy. Ang imahe ni Rafael na umalis sa gitna ng ulan, ang galit sa mga mata nito, at ang mga sulat ni Clara na nabunyag na lahat ng iyon ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Parang may isang dambuhalang kamay na pumiga sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Poypoy nang makita siyang bumagsak sa sahig ng ospital. Ang maliit na bata na wala pang kamuwang-muwang sa bigat ng kasalanan ng kanyang lola ay pilit siyang niyayanig. Lola, gising po. Huwag niyo po kaming iwan ni Joy. Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Gusto niyang sumagot, gusto niyang yakapin ang kanyang apo at sabihing magiging maayos ang lahat. Pero ang kanyang dila ay parang naging bato. Ang tanging nagawa niya ay tignan ng bata bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Sa di kalayuan nakita niya si Merly. Naroon din ito sa ospital. Marahil ay sinusundan sila para muling manghingi ng pera o dahil sa kuryosidad. Nakita ni Elena ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang kapitbahay. Sa halip na tumulong, sa halip na tumawag ng nurse, nakita ni Elena kung paano tumalikod si Merly at mabilis na naglakad palayo. Ang takot na madamay sa gulo ni Rafael ay mas matimbang kaysa sa 9 na taon nilang pagkakaibigan. Ganito pala ang pakiramdam ng mag-isa sa loob-loob ni Elena. Ganito rin ba ang naramdaman ni Clara noong itinaboy ko siya? Maya-maya narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang mabibigat na hakbang na yon, kilala niya ang tunog na yon. Si Rafael. Mula sa kanyang malabong paningin, nakita ni Elena ang kanyang anak. Hingal na hingal ito, basang-basa pa rin ng ulan, at ang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng pighati na mas masakit pang makita kaysa sa galit. Lumapit si Rafi sa kanyang kama. Ang kanyang mga kamay na kanina lang
ay itinaboy ang ina, ay nanginginig habang hinahawakan ng malamig na kamay ni Elena. Nanay, bulong ni Rafi. Gustong umiyak ni Elena, pero kahit ang luha ay tila ipinagkait sa kanya ng kanyang kondisyon. Nay, bakit niyo ginawa to? Sabi ni Rafi, ang boses ay puno ng pagsisisi. Kakausapin ko pa kayo, di ba? Sabi ko, galit ako, pero hindi ko sinabing iwan niyo ako. Tumingin si Rafi sa paligid. Sa kabilang kwarto naroon si Joy na nakakabit din sa mga makina. Sa harap niya ang kanyang ina na hindi na makapagsalita. Ang lahat ng perang inuwi niya, ang lahat ng pangarap niyang bahay ay walang silbi sa harap ng dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na kapwa nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Dumating ang doktor, dala ang ilang mga papeles. Mr. Dimano, kailangan nating magdesisyon agad. Ang nanay mo ay dumanas ng matinding stroke dahil sa stress at high blood pressure. At ang anak mo, kailangan na natin siyang i-transfer sa isang specialist hospital sa Maynila para sa operasyon. Pero ang gastusin, gawin niyo ang lahat, Dok. Putol ni Rafi. Ibibigay ko ang lahat. Kahit ubusin niyo ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa Japan, basta iligtas niyo lang sila. Maawa kayo. Napatingin si Rafi sa kanyang ina. Nakita niya ang isang butil ng luha na sa wakas ay pumatak mula sa mata ni Elena. Isang luha ng pagsisisi, isang luha ng huling hiling. Nay, lumaban kayo, sabi ni Rafi habang idinidikit ang noo niya sa kamay ng ina. Dahil kapag gumaling kayo, pupunta tayo kay Clara. Hihingi tayo ng tawad sa kanya. Nang magkasama. Ngunit ang heartbeat monitor ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan sa paligid ng kama ni Elena. Code blue, code blue. Sa ER bed, 4. Itinulak si Rafi palabas ng kortina. Ang huli niyang nakita ay ang kanyang ina na tila unti-unti nang bumibitaw sa mundo habang sa kabilang kwarto, narinig niya ang yak ni Poy-Poy na tinatawag ang kanyang kapatid. Naiwan si Rafi sa gitna ng hallway na paluhod sa sahig. Ang lahat ay tila nawawala na sa kanya. Ang pamilyang pilit niyang binuo sa kanyang isipan habang nasa ibang bansa ay nagkakapira-piraso na sa harap ng kanyang mga mata. Diyos ko, dasal niya. Huwag po ngayon. Huwag po silang dalawa. Nakatayo si Rafael sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa dalawang pinto. Sa kaliwa ang kwarto ni Joy, ang anak na 9 na taon niyang hindi nayakap na ngayon ay unti-unti nang nauubusan ng hininga dahil sa butas sa kanyang puso. Sa kanan ng kwarto ng kanyang ina, si Nanay Elena, na kasalukuyang pilit na ibinabalik ng mga doktor mula sa bingit ng kamatayan matapos ang isang stroke. Parang hinahati ang katawan ni Rafi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng bigat. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ay kumapal at naging kalyo sa Japan para sa isang pangarap. Isang pangarap na magkaroon ng malaking bahay, magarang kagamitan at respeto sa kanilang baryo. Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng malamig at malungkot na liwanag ng ospital, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Ang isang bahay, gaano man ito kalaki at kaganda, ay isang malamig na libingan lamang kung wala ang mga taong nagbibigay ng buhay dito. Mr. Dimano, lumapit ang isang hospital administrator, may hawak na clipboard. Kailangan na po nating simulan ang proseso para sa transfer ni Joy sa espesyalista sa Maynila. Pero kailangan po ng initial deposit na 200,000 para sa ambulance service na may life support at ang paunang bayad sa surgery. At ang nanay niyo rin po, kailangan ng mga gamot sa stroke. Dahan-dahang kinapa ni Rafi ang kanyang bulsa. Ang perang natitira sa kanyang account ay hindi sapat para sa 2 sabay na trahedya. Ang pangarap niyang ipagawa, ang kanilang lumang bahay, ang perang nakalaan para sa mga sementoyero at pintura, iyon na lang ang tanging paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kakilala sa kanilang baryo.
Isang taong matagal na ring nagkakainteres sa lupang kinatatayuan ng kanilang maliit na bahay. Hello pare, iyong inaalok mo sa akin noon. Iyong lupa at ang lumang bahay namin. Sige, kukunin ko na ang alok mo. Pero kailangan ko ang pera ngayon din. Cash. Opo. Opo, alam ko na mas mababa sa presyo pero wala na akong oras. Pakidala na lang ang dokumento rito sa ospital. Pipirmahan ko. Nang ibaba niya ang telepono, napasandal si Rafi sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Napahagulgol siya. Ang lupang yon ay ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang bahay na yon ay ang tanging lugar na tinawag niyang tahanan. Pero sa pagitan ng lupa at ng buhay ng kanyang pamilya, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Para sa'yo ito, Clara. Bulong niya sa hangin habang iniisip ang mga sulat na nabasa niya. Hindi ko sila pababayaan. Kahit wala na akong balikan, basta narito silang dalawa. Pumikit siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon na nalangin siya ng taimtim. Hindi siya humihingi ng yaman. Hindi siya humihingi ng ganti. Humihingi lang siya ng pagkakataon na maging isang ama at isang anak na muli. Ngunit ang katahimikan ng kanyang panalangin ay binasag ng isang matinis at mapang-asar na boses. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Isang malaking malas. Lumingon si Rafi at nakita si Merly. Nakatayo ito sa gitna ng waiting area kasama ang ilang mga tsismosa sa kanilang baryo na tila ba sumama pa para manood ng trahedya. Hawak ni Merly ang kanyang cellphone at nakatutok ang kamera kay Rafi. Tingnan niyo mga kabaryo. Ang dakilang OFW na galing Japan ngayoy pulubi na sa sariling bayan. Pasigaw na sabi ni Merly, tila nagla-live sa social media. Ang nanay niya pinalayas ang nobya, kaya ngayon ay kinarma. Ang bata naman may sumpa raw sa puso. Akala niyo ba, malinis ang pamilyang di maano? Ang perang galing Japan, baka galing sa masama, kaya sinusunog ng Diyos ngayon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga. Ang kahihiyang pilit na iniwasan ni Nanay Elena sa loob ng 9 na taon ay ngayoy ibinubuhos ni Merly sa harap ng lahat. Tumayo si Rafi, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang galit na pilit niyang pinapakalma ay muling nag-aapoy. Merly, umalis ka na rito. Banta ni Rafi, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Bakit natatakot ka bang malaman ng lahat ang totoo? Na ang nanay mo ay isang mapang-aping matanda at ikaw ay isang amang walang alam. Tawa ni Merly habang lalong inilalapit ang kamera sa mukha ni Rafi. Ito ang napapala ng mga taong mapagpanggap. Isang malaking kahihiyan sa buong Pangasinan. Inilabas ni Merly ang isang itim na sobre, ang parehong sobre na naglalaman ng mga lihim ni Elena. Gusto niyo bang basahin ko kung paano binayaran ng pamilyang ito ang isang buntis para lumayas? Gusto niyo bang malaman kung gaano kabulok ang loob ng mga dimaano? Huminga ng malalim si Rafael. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay unti-unting nawala, napalitan ng isang klaseng lamig na hindi nanggagaling sa takot kundi sa isang matinding desisyon. Tumingin siya nang diretso sa kamera ng cellphone ni Merly. Hindi siya umiwas. Hindi siya nagtago. Sige Merly, ituloy mo ang pag-live mo. Sabi ni Rafi, ang boses niya ay matatag at umaalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ipakita mo sa buong mundo ang mukha ko. Ipakita mo ang pamilya ko. Nagulat si Merly sa reaksyon ni Rafi. Inasahan niyang luluhod ito o magmamakaawang itigil ang kahihiyan. Ngunit lumapit si Rafi ng isang hakbang dahilan para mapaatras ang matanda. Opo mga kababayan, baling ni Rafi sa mga taong nakapaligid. Totoo ang sinasabi niya. Nagkamali ang nanay ko. Nagpadala siya sa takot at maling pagmamahal, kaya niya itinaboy ang babaeng mahal ko. At ako ang pinakatanga sa lahat dahil naniwala ako sa loob ng 9 na taon. Kinuha ni Rafi ang itim na sobre mula sa kamay ni Merly. Sa pagkakataong ito,
hindi na siya nanlaban. Pero alam niyo ba kung ano ang mas malaking kahihiyan? Turo ni Rafi kay Merly. Ang isang babaeng gaya nito na 9 na kumuha ng tong sa bawat perang ipinapadala ko para sa gamot ng anak ko. Ang isang babaeng nakikita ng naghihingalo, ang isang matanda at isang bata. Pero ang tanging iniisip ay kung paano sisirain ang puri ng kapwa niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, pero sa pagkakataong ito, ang mga masasamang tingin ay nalipat kay Merly. Wala akong ikahihiya, Merly, sabi ni Rafi habang pinalis ang luha sa kanyang mata. Dahil ang perang pinaghirapan ko sa Japan, ibibigay ko lahat para sa pamilya ko. Ngayon, kung gusto niyong manood ng isang amang lumalaban, para sa anak niya manood kayo. Pero kung wala kayong maitutulong, umalis na kayo rito. Sa sobrang hiya at takot sa talas ng pananalita ni Rafi, mabilis na pinatay ni Merly ang kanyang cellphone at nagmamadaling umalis kasunod ang kanyang mga kasama. Eksaktong pag-alis ni Merly, dumating ang lalaking bibilis ng kanilang lupa. Hawak nito ang isang tumpok ng pera at ang mga dokumentong dapat pirmahan. Walang pag-aalinlangan pinirmahan ni Rafi ang bawat pahina. Ang bahay na pinangarap niyang gawing palasyo ay wala na. Pero habang ibinibigay niya ang pera sa hospital cashier, naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang loob. Ito po ang paunang bayad para sa operasyon ni Joy at sa ICU ni Nanay Elena. Sabi ni Rafi sa cashier, "Pakiusap gawin niyo ang lahat." Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Rafael. Nakaupo siya sa labas ng operating room, katabi si Poypoy na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng aircon at ang sarili niyang tibok ng puso. Clara, bantayan mo ang anak natin, dasal niya sa bawat segundo. Maya-maya bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santos, tinatanggal ang kanyang mask. Bakas ang pagkapagod sa mukha ng doktor, pero nang makita si Rafi, isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Successful ang surgery, Rafael. Maayos na naisara ang butas sa puso ni Joy. Kailangan na lang nating bantayan ang recovery niya, pero lagpas na siya sa kritikal na kondisyon. Parang nabunutan ng isang malaking tinik si Rafi. Napayakap siya nang mahigpit kay Poypoy na nagising sa gulat. "Salamat, Doc." "Maraming salamat po." Matapos ang operasyon ni Joy, dumiretso naman si Rafi sa kwarto ni Nanay Elena. Ang kanyang ina ay gising na, pero hindi pa ito makapagsalita ng maayos. Ang kalahati ng mukha nito ay medyo nakalaylay pa dahil sa stroke, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang makita ang anak. Dahan-dahang lumapit si Rafi at naupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. "Joy is safe." Mahinang sabi ni Rafi. Tapos na ang operasyon. Magiging maayos na ang lahat. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Elena. Rafi. Sorry." Pilit na sabi ng matanda, ang boses ay paos at halos hindi marinig. "Shh! Wag na po ninyong isipin yon." Pigil ni Rafi habang hinahaplos ang noo ng ina. "Alam ko na kung bakit nyo ginawa yon. Mali po, pero alam kong mahal nyo ako. Ang mahalaga ngayon, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hindi na kayo mag-iisa sa pagpapalaki sa mga bata." Nanatili silang tahimik sa loob ng kwarto. Wala nang kailangang sabihin. Ang bawat patak ng luha ni Elena ay nagsisilbing paghuhugas sa 9 taon ng kasinungalingan, at ang bawat haplos ni Rafi ay simbolo ng isang bagong simula. Ngunit habang nakatitig si Rafi sa labas ng bintana ng ospital, nakita niya ang papasikat na araw. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Poypoy na nakadungaw din sa bintana. "Papa," tawag ng bata. "Bakit, anak?" "Totoo po ba? Hindi na kayo babalik sa Japan. Dito na kayo sa amin." Tumingin si Rafi sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang anak. "Dito na ako, Poypoy. Kahit anong mangyari, dito na si Papa." Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang nurse
ang pumasok na may dalang isang maliit na envelope na naiwan daw sa reception desk para kay Rafael. Isang envelope na walang pangalan ng nagpadala, pero may pamilyar na amoy ng pabango na matagal na niyang hindi naamoy. Isang taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Pangasinan ay kasing tindi pa rin ng dati, ngunit para kay Rafael, hindi na ito nakakapaso, gaya ng pakiramdam niya noong araw na lumapag siya mula sa Japan. Hawak niya ang isang pirasong tabla pinupunasan ng pawis sa kanyang noo habang tinitignan ang ginagawa niyang maliit na balkonahe sa kanilang bagong tahanan. Hindi ito ang palasyong ipinangarap niya noon. Wala itong mamahaling tiles o malalaking bintanang salamin. Ang bahay nila ngayon ay simple lang gawa sa matibay na kahoy at semento, sapat lang para sa kanilang apat. Maliit, pero bawat pako at bawat tabla ay siya mismo ang naglagay. Bawat sulok ay amoy pintura at pag-asa, hindi amoy ng luma at bulok na lihim. Papa, tingnan mo yung drawing ko. Napalingon si Rafi. Ang kanyang puso ay tila lumalawak sa tuwa sa tuwing naririnig niya ang salitang papa. Si Joy na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisngi ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang peklat sa kanyang dibdib mula sa operasyon ay tinatawag nilang Medal of Bravery. Kasunod niya si Poypoy na may bitbit na 2 baso ng malamig na tubig. Dahan-dahan lang, Joy. Baka madapa ka. Paalala ni Rafi habang binibitiwan ng martilyo. Binuhat niya ang anak at hinalikan sa noo. Ang ganda naman nito. Sino itong mga nasa drawing mo? Ikaw po yan, Papa. Tapos si Poypoy si Lola at si Mama Clara na nasa langit. Masayang paliwanag ng bata. Ngumiti si Rafi, isang nangiting may kahalong kaunting lungkot pero puno ng kapayapaan. Kinuha niya ang tubig mula kay Poypoy. Salamat, anak. Ang sipag talaga ng mga bata ko. Papa, luto na po ang tanghalian, sabi ni Lola. Sabi ni Poypoy. Tinulungan ko po siyang maghiwa ng gulay. Pumasok sila sa loob ng bahay. Doon sa tapat ng lamesa, nakaupo si Nanay Elena. Hindi na siya gaya ng dati na mabilis kumilos. Ang kanyang kaliwang kamay ay medyo matigas pa rin at kailangan niya ng tungkod para makalakad, pero ang kanyang mukha ay mas payapa na ngayon. Ang takot at pagkabalisa na nakita ni Rafi noong unang araw ng kanyang pagbabalik ay napalitan na ng isang tahimik na pagtanggap. Rafi, maupo ka na. Pinagluto kita ng paborito mong pinakbet, mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na gumaralgal, bagkus ay puno na ng init. Salamat, Nay. Dapat ay hinintay niyo ako na ang maghahanda ng lamesa. Sabi ni Rafi habang inaalalayan ang ina na maupo ng maayos. Kaya ko na, anak. Gusto kong makatulong kahit paunti-untihan, sagot ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Rafi. Salamat, Rafi. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Dito lang ako. Nay, sabi ko naman sa inyo, hindi na ako babalik sa Japan. Mas marami pa palang kailangang ayusin dito sa atin kaysa sa mga makina doon. Biro ni Rafi, pero alam nilang dalawa na seryoso siya. Nagtatrabaho na ngayon si Rafi bilang isang freelance electrician at contractor sa kanilang bayan. Hindi kasing laki ng kinikita niya sa Osaka, pero sapat na para sa pang-araw-araw na pangangailangan at para sa pag-aaral ng kambal. Ang mahalaga, tuwing gabi, siya ang nagpapatulog sa mga anak niya. Siya ang kasabay ni Nanay Elena sa pagdarasal. Matapos ang tanghalian, naghanda ang pamilya para sa kanilang lingguhang aktibidad. Sumakay sila sa lumang owner-type jeep na nabili ni Rafi ng hulugan. Dinala nila ang mga sariwang bulaklak at mga kandila. Pagdating sa sementeryo, ang hangin ay presko at amoy damo. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa puntod ni Clara. Malinis ang paligid nito, puno ng mga tanim na puting rosas na si Rafi mismo ang nag-aalaga. Clara, nandito na naman kami. Bulong ni Rafi habang inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Maayos na ang mga bata. Si Joy malakas na ang puso. Si Poypoy laging top sa klase. At si Nanay.
Inaalagaan niya sila ng mabuti. Lumapit si Elena sa puntod at humawak sa krus. Clarita, salamat sa pagpapatawad mo. Pangako hinding-hindi ko pababayaan ang mga iniwan mong kayamanan. Habang nagdarasal sila naramdaman ni Rafi ang isang malakas na ihip ng hangin. Hindi ito malamig. Ito ay parang isang mainit na yakap na dumaan sa kanyang balat. Tumingala siya sa langit at nakita ang mga puting ulap na dahan-dahang gumagalaw. Nang lumingon si Rafi sa di kalayuan malapit sa malaking puno ng acacia sa dulo ng sementeryo, may napansin siyang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng puting damit na katalikod at tila pinagmamasdan sila. Ang kanyang buhok ay mahaba at sumasabay sa hangin gaya ng buhok ni Clara na laging naaalala ni Rafi. Kumutitap ang mga mata ni Rafi. Clara, bulong niya. Ngunit nang kumurap siya, wala na ang babae. Tanging ang mga dahon na lamang ng acacia ang sumasayaw sa hangin. Napangiti si Rafi. Hindi man niya alam kung guni-guni lang iyon o isang mensahe mula sa kabilang buhay. Alam niya sa kanyang puso na masaya si Clara. Papa, tara na po, sabi ni Lola. Bibili raw tayo ng ice cream. Sigaw ni Joy habang hinihila ang kanyang kamay. Sige, tara na, sagot ni Rafi. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, hawak-hawak ni Rafi ang kamay ng kanyang mga anak, habang ang kanyang ina ay nakaalalay sa kanyang kabilang braso. Ang kanilang mga anino sa lupa ay nagdugtong-dugtong bumubuo ng isang matatag na pundasyon. Hindi perpekto ang kanilang simula. Maraming sugat ang kailangang maghilom at maraming taon ang kailangang bawiin. Ngunit sa ilalim ng sikat ng araw sa kanilang sariling bayan, alam ni Rafael na sa wakas, tunay na siyang nakauwi. At sa pagkakataong ito, wala nang lihim na makakapaghiwalay sa kanila. Sa bawat subo ng kanin at sa bawat tawanan ni na Poypoy at Joy, sa hapagkainan nararamdaman ni Rafael ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng anumang electronic bank transfer. Ang hapagkainang ito na dating puno ng katahimikan at mga pilit ng ngiti ay ngayoy nag-uumapaw sa buhay. Papa, alam mo ba sabi ni teacher, ako raw ang magiging bida sa dula-dulaan sa school? Proud na kwento ni Poypoy habang punong-puno ng pagkain ang kanyang bibig. Talaga anak o dahan-dahan lang sa pagkain baka mabulunan ka. Natatawang sagot ni Rafi sabay abot ng tubig. Anong role mo roon? Ako po ang magiting na sundalo na nagliligtas sa kanyang pamilya. Sagot ng bata sabay pose ng matikas. Napatingin si Rafi kay Nanay Elena. Nagtama ang kanilang mga mata at isang tipid na ngiti ang ibinigay ng matanda sa kanya. Kahit mahina na ang katawan ni Elena ang kanyang mga mata, ay buhay na ngayon wala na ang anino ng takot o ang bigat ng pagmamanipula. Matapos ang hapunan lumabas si Rafi sa kanilang maliit na balkonahe. Tumingala siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na telon ng gabi. Naalala niya ang mga gabi sa Osaka kung saan tinitignan din niya ang parehong buwan at nangangarap na sana ay mabilis na lumipas ang oras para makauwi na siya. Ngayong narito na siya, parang gusto niyang patigilin ang bawat sandali. Anak, dahan-dahang lumapit si Nanay Elena gamit ang kanyang tungkod. Tumayo si Rafi para alalayan ang kanyang ina na maupo sa tumba-tumbang gawa sa kawayan. Ang ganda ng gabi, Nino, sabi ni Rafi. Oo, Rafi, dahil payapa na ang lahat. Sagot ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Rafi, ang kanyang balat ay kulubot na, ngunit ang hawak niya ay puno ng pagmamahal. Alam mo anak, noong nasa ICU ako, akala ko ay katapusan ko na. Akala ko ay dadalhin ko sa hukay ang lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo ni Clara. Huwag na nating pag-usapan yon, Nay. Tapos na yon, malambot na sabi ni Rafi. Hindi Rafi, kailangan nating tandaan para hindi na maulit giit ng matanda. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng dokumentong kasinungalingan para lang protektahan ang isang tao.
Ang pag-ibig kong tunay ito ay kailangang dumaan sa apoy ng katotohanan. Ang pagsasakripisyo ko noon para sa'yo ay naging makasarili dahil hindi ko binigyan ng pagkakataon ang puso mo na magpasya. Huminga ng malalim si Elena. Patawarin mo ako dahil inakala ko na pera at katanyagan ang magpapasaya sa'yo. Ngayong nakikita ko kayong mag-aama, alam ko na kung ano ang tunay na tagumpay ng isang magulang. Niyakap ni Rafi ang kanyang ina. Salamat, Nay. Dahil sa inyo natutunan ko rin kung paano magpatawad. At dahil sa inyo, may mga anak ako na nagpapaalala sa akin araw-araw kung bakit masarap mabuhay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas ang kambal at yumakap sa kanilang binti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafi na parang may isang malambot na hangin na yumakap din sa kanilang lahat, isang hanging amoy rosas, amoy ng nakaraan na payapa na amoy ni Clara. Hindi man sila bilyonaryo, hindi man mansyon ang kanilang tinitirhan, ang pundasyon ng kanilang bahay ay gawa na ngayon sa katotohanan, pagtanggap at pag-ibig na walang hanggan. Ang kwento ni Rafael ay nagtatapos bilang isang masakit ngunit makabuluhang paalala na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay siyang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan. Mula sa isang anak na nagtrabaho nang walang pagod para sa pamilya, naharap siya sa isang katotohanang kay tagal, itinago mga lihim na winasak ang tiwala, ngunit nagbukas din ng pagkakataon para sa paghilom. Sa huli, ang mga maling desisyon at kasinungalingan ay may kapalit, ngunit ang pagpapatawad at pag-unawa ang nagbigay daan upang muling mabuo ang isang pamilyang muntik ng tuluyang masira. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa perang kinita, kundi sa pagmamahal at presensya ng mga taong mahalaga sa atin. Ikaw, kung ikaw si Rafael, kaya mo bang magpatawad sa isang katotohanang matagal itinago sa'yo? Naniniwala ka ba na ang pamilya ay kayang muling buuin kahit nasira na ang tiwala? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay hindi ka nag-iisa sa anumang pinagdaraanan mo. Kung may nais kang ibahagi, nandito lang ako, handa akong makinig at tunay na nagmamalasakit sa'yo.